in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. Magandang araw mga kaibigan. Papag-usapan natin ang magandang counter moves, mga pangontra na gagawin ni PRRD, Senator Bato, Senator Go, dito sa ginagawa ngayon ng Quadcom na pilit nilang pinipicture na napakasama ang war on drugs ni PRRD nung siya pa ang presidente. Okay, so ano yung magandang hakbang na gagawin ng Duterte Camp? Ito po sa news ng GMA News Online. Title, Bato to launch Moto Proprio Probe into War on Drugs. Duterte to be invited. Ayun. Sa wakas, magkakaroon na ng venue si PRRD na magsalita, masagot yung mga bato, mga ipinaparatang sa kanya na kamalian na nangyayari nung war on drugs. Sa Quadcom, kung ano-ano na lang ang mga pinapakitang mga ini-interview, isa na yan si Police Colonel Garma na umiiyak na nagbigay ng kanyang testimonya na dawit yung reward system para makapatay ng mga drug lord, may reward, financial reward, at kung ano-ano pang mga paninira. Ang Quadcom, sinasabi nila, iimbitahan nila si PRRD, but nasa presidente na kung mag-attend o hindi. And I'm sure hindi mag-attend. Dito ngayon, sa Senado, na kung saan si Senator Bato ang mag-preside, moto proprio, ito na, pagkakataon na, para masagot nila yung mga ipinupukol sa kanilang mga paninira. Okay, so, bakit magsasagawa ng moto proprio? Yung bang, kasi naka-break ang Senado ngayon. So, bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kahit naka-break ang Senado ngayon, magsisimula na si Senator Bato, ASAP. Okay, ang nagbigay lakas loob kay Senator Bato na magsimula na ng kanyang investigasyon is yung sinabi ni Senator Bongo na mag-file siya ng resolusyon sa Senado. Once na nag-resume ang session, mag-file siya resolution calling for an inquiry in aid of legislation sa Senado, at bahala ang Senate leadership kung anong committee ang mag-handle. And most likely, Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kaya ito ngayon, getting a cue from Senator Bongo, nabigyan ng lakas ng loob si Senator Bato nga, okay, sige, conduct tayo ng probe para maliwanagan ang taong bayan tungkol sa war on drugs panahon ni PRRD. Okay, ito ang statement ni Senator Bato. Definite na yan during the break. Moto proprio muna habang di pa na-refer sa akin yung resolution ni Senator Bongo. Okay. Ano pa? Okay. Iimbitahin ba si PRRD? Sabi niya, ipapatawag natin. Imbitahin si PRRD at kung sino-sino pang cabinet member niya noon na pwede nating magiging resource person. Ito ang maganda. Yung mga nag-participate mismo
noon sa war on drugs, sila ngayon ang resource person, silang magsasalita. And I believe, baka mag-imbita rin ng mga nakinabang, yung mga nakasaksi sa example, yung kagaya ba ni Congressman Joma, na nung ako'y mayor sa Ormoc City, gumanda yung syudad namin dahil sa war on drugs. I believe marami pang mga local government officials na magsasalita ng ganyan. Kaya believe ako dito kay Joma, hindi siya takot na pag-initan sa hindi siya takot pag-initan doon sa Kongreso kasi kung ano ang experience niya, sinasabi niya, ano pa? Yung sinabi niya na impormahan pa niya si Pangulong Duterte tungkol itong plano na ito, but he is confident, okay? He is confident that the former president will attend the parallel probe in the upper chamber. Sabi niya, wala pa pero malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami ang mag-imbita. Mukhang mas komportable siya dito sa Senado kesa lower house. Of course. Kasi sabi niya sa lower house, pwede akong mag-attend. But they must be ready to ask me sensible, educated questions. Pag hindi, baka mamalasin sila. Palagay ko, hindi siya mag-attend doon sa Quadcom. Ito, sa Senado, pagkakataon na po. Kasi, pinapalabas nila na napakasama yung war on drugs. I don't know sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Ako, sa mga maraming lugar na puntahan ko dito sa Mindanao, wala pa akong nakausap na nagreklamo dahil sa masamang epekto ng war on drugs panahon ni PRRD. Lahat nagpapasalamat. Sabi nila, tumahimik ang lugar namin. Natakot yung mga drug addicts, huminto, yung mga drug pusher, lumayas. So, basically, tahimik. Hindi naman perfecto, wala nang gulo nung kailan. Yung problema sa war on drugs, talagang nasaksihan ko yung magandang epekto. At ito ngayon, nakakalungkot isipin na sinisira nila yung magandang ginawa nung panahon ni PRRD. So, Quadcom, in aid of legislation kunuhay, ano ba ang batas? Wala pa silang nakailang buwan na ba ang Quadcom? More than 1 month na. Ano kaya ang batas na iamin nila? Ay sabi ni Mr. Tiglaw sa kanyang kolom, inquiry in aid of re-election. So salamat kay Mr. Tiglaw sa kanyang kolom sa Manila Times. Sabi niya, wala, sisirain nilang mga Duterte, hindi nila kayang sirain si PRRD, according to Mr. Tiglaw. They will not succeed. Kasi nga, yung napakataas na trust and approval rating ni PRRD nung umalis siya. Plus yung survey noon na 88% sa mga respondents, they approve of the drug war. Yun ang talagang pangyayari sa ground. Halos 9 out of 10 Filipinos magsasabi na malaking tulong ang war on drugs ni PRRD. Ang mga umaayaw man lang, ito ngayon, dahil nagagamit sa politika, sinisira na nilang war on drugs para magiging irrelevant ang mga Duterte. Lalo na ngayong midterm election at lalo na itong si BP Sara na siya pa rin ang pinakamalakas na kandidato for president sa 2028. As early as now,
Ayan, ginagamit na nila yung war on drugs para sirain ang mga Duterte. But then, ang taong bayan hindi na madaling maluko ngayon dahil social media na eh. Ang dami ng mga nag-expound. Hindi na lang, pagpakinggan nyo, basahin nyo, ano na, sa mainstream media, both print and broadcast, nako. Talagang yan ang palagi nilang ini-emphasize, yung mga findings kunuhay ng Quadcom. But ngayon na magsisimula ang hearing naman sa Senado, tignan natin. Sana maliwanagan ang taong bayan. Sana magkaroon ng patas na reporting ng mainstream media. Baka naman hindi nila pansinin. Yun na, makikita nyo na kung ano talaga ang motibo nitong Quadcom na ito.